Sa kabanatang ito, magaganap ang isang umaatikabong bakbakan na tiyak na kapanabik. Magtatagisa ng lakas ang isa sa pinakamalakas na Royal Knight, si Pansy, laban sa leader ng Mother Goose, si Noah. Habang nagngingit-ngit ang labanan at tila walang gustong magpaawat, biglang lalabas ang isang misteryosong karakter. Ang kakaibang presensya nito ay lalong magpapainit sa laban. Taglay niya ang isang tato ng phoenix, simbolo ng muling pagkabuhay at kapangyarihan. Ngunit, isang malaking tanong ang bumabalot sa kanyang pagdating, kakampi kaya siya nila Jack at Noah, o baka naman siya na ang ikalawang Royal Knight na posibleng pangalawang kakampi ni Pansy. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara na't simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Jack the Ripper Case Files Kabanata 38. Ang pinakamagandang labanan. Sa simula ng kabanata, tila nararamdaman ni Pansy na papalapit na ang kanyang katapusan. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa at ang katotohanang napalilibutan siya ng mga makapangyarihang kalaban, nanatili siyang kalmado. Sa kanyang mukha, hindi maalis ang isang nakakalokong ngiti. Napansin ito ni Jack, ang ating bida, at hindi niya naiwasang magtanong, sa ganitong kalagayan mo na halos wala ng pag-asa, bakit ka pa rin nakangiti? Tumawa ng malakas si Pansy bago sumagot, dahil kaharap ko ang dalawang pinakamalakas na nilalang ng panahong ito, pangtanyag na serial killer ng London na si Jack, at ang kilabot na leader ng Mother Goose, si Noah. Napakasaya nito, ang makalaban ng mga alamat tulad ninyo. Hindi isinama ni Pansy si Poggy sa mga kinikilala niyang kalaban, dahil sa malubha na ang tama nito. Para siguro kay Pansy, hindi na ito karapat-dapat maging bahagi ng labanan. Bigla siyang nagpakawala ng isang malupit na sword slash, dahilan upang mabilis na umatras si Jack. Sa sobrang bilis ng atake, muntik nang tamaan ang mukha ni Jack, ang kanyang sombrero lamang ang tinamaan. Nagkatitigan ang dalawa, puno ng tensyon, ang kanilang mga matay nagsasabing walang bibitaw. Napakasaya ng gabi ngayon. Sigaw ni Pansy, kinahamon sina Jack at Noah na sabay siyang atakehin. Hindi niya alintana ang posibilidad ng kamatayan, ang mahalaga ay makalaban ang pinakamalalakas. Ngunit hindi na niya natiis ang paghihintay, siya mismo ang sumugod kay Noah. Magpatayan na tayo. Ang malupit na sigaw ni Pansy habang mabilis niyang tinarget ang ulo ni Noah gamit ang kanyang espada. Subalit nasalag ito ni Noah gamit ang mabilis at malakas na depensa. Manahimik ka, sira ulo. Sagot ni Noah, puno ng galit. Sunod-sunod ang mabibilis at mababagsik na atake ni Pansy, mga slash na kayang tumapos ng buhay sa isang iglap. Ngunit si Noah ay hindi pangkaraniwang tao, kaya niyang sabayan ang bawat galaw ni Pansy. Para sa kaalaman ng mga bago sa ating munting channel, si Noah ay anak ni Mr. Fogg, ang makapangyarihang leader ng 5 pangunahing organisasyon ng Underworld. Ang dugo ng isang leader ng sindikato na may kapangyarihan na maihahalin tulad sa mga Diyos ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, dahilan upang tumindig siya sa labanang ito bilang isang mandirigma na pantay ang lakas sa isang Royal Knight. Habang sinusubaybayan ni Jack ang umaatikabong bakbakan, tila nadaman niyang siya'y parang tagapanood lamang. Saglit siyang nakaramdam ng lungkot, ngunit bigla siyang ngumiti. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang string. Sa isang iglap, hinailan niya ito ng ubod ng lakas. Napahinto si Pansy, nagtataka kung ano ang nangyari. Pagtingin niya sa sarili, nakita niya ang isang maliit na hook na nakakabit sa string na nakasabit sa kanyang pantalon. Doon niya naalala ang sandaling sinaksak siya ni Jack. Sa parehong pagkakataon, doon din pala isinabot ng bida ang hook na iyon. Habang iniisip pa ni Pansy ang ginawang ito ni Jack, biglang umatake si Noah. Sa paningin ni Pansy, tila bumagal ang oras habang papalapit ang sandata ni Noah sa kanyang leeg. Sa huling sandali, nagawa niyang iwasan ang atake sa pamamagitan ng isang mabilis na pagliyad ng katawan. Ngunit ang akala niyang perpektong pag-iwas ay hindi pala sapat, ang dulo ng sandata ni Noah ay tumama sa kanyang mukha. Napahinto si Pansy, natigilan sa gulat, habang nagtalsikan ang dugo mula sa tama sa kanyang ulo kasama na ang kanyang espada. Sa kabila ng natamong pinsala, ngumisi pa rin si Pansy at sinabing sina Noah at Jack ang ilan sa mga paborito niyang makalaban. Sa loob-loob niya, hindi naman masama ang mga nangyayari. Kasabay nito, tumingin siya ng nakakatakot kay Noah, na tila nagpapakita ng intensyon na wakasan ang laban. Sa isang mabilis na atake, pinaalalahanan ni Noah si Pansy na tumahimik na lamang. Galit na galit si Noah, at sa kanyang puot, inihanda niya ang kanyang sandata upang itarak ito sa dibdib ni Pansy. Ngunit sa huling sandali, ngumiti si Pansy ng nakakuloko at muling bumunot ng isa sa kanyang koleksyong espada at nagawang makadepensa.
Sabay wika niya kay Noah, nararamdaman ko ang intensyon mong pumatay. Sa mapanuyang tono, idinagdag pa niya, hindi ba't malalakas kayo? Napansin ni Noah na ang bagong sandatang gamit ni Pansy ay ang katana ni Mika, isang bagay na mahalaga sa kanya dahil nagpaalala ito ng kanyang yumaong kaibigan. Agad na inutusan ni Noah si Pansy, bitawan mo ang katana na yan ngayon din. Sa sobrang galit, nanlilisik ang mga mata ni Noah habang pilit na binabawi ang sandata. Unti-unting natulak ni Noah ang kanyang sandata papalapit kay Pansy, hanggang sa dulo ng talim nito ay tumarak sa balat ni Pansy, malapit sa mata nito. Samantala, isang misteryosong lalaki ang nanunood mula sa itaas. Bigla itong tumalon pababa mula sa Ferris wheel, at ang pagbagsak nito ay nagdulot ng malakas na dagandong. Lahat ay napatingin sa direksyon nito. Nang mawala ang usok, lumitaw ang anyo ng isang lalaki na may malaking tato ng Phoenix. Ito ay si Power, ang pumatay kay Bjorn, isa sa mga leader ng 5 major organizations. Ang presensya nito ay nakakikilabot dahil taglay niya ang parehong aura ni Mr. Fogg. Ang kanyang pinagmulan ay mula sa Project G, isang eksperimento kung saan nilikha ang mga taong may kapangyarihang kahalintulad ng sa mga Diyos. Sa pagpapatuloy ng laban, napaatras si Noah habang tahasang sinabi ni Pansy, tapos na sina Jack at Noah ngayon. Nang makita ni Noah ang dumating, napabulong siya, paano nangyari ito? Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla, na parang kilala niya ang bagong dating. Lumapit si Power kay Pansy at sinabing silang tatlong Royal Knight ay ipinapatawag sa kanilang base. Ngunit sagot ni Pansy, sayang naman ang pagkakataon. Kakatagpo ko lang ng magandang laruan. Binara siya ni Power, na nagsabi, wala kang karapatang maglaro. Bumalik na tayo sa base. Naiinis si Pansy at sinabing, napaka-boring mo talaga. Huwag kang killjoy. Ngunit walang pakialam si Power at nag-utos na umalis na sila. Bigla, 5 punyal ang tumilapon papunta kay Power. Mabilis niyang sinalag ito gamit ang kanyang braso, kung saan tumarak ang mga punyal. Napatingin siya kay Jack, na siyang umatake, at matapang na sinabi ni Jack, hindi ko alam kung sino ka, pero ang pakikialam sa laban ay hindi gawain ng isang tunay na Ginoo. Nagbigay ng balagbag na sagot si Power, ano sa tingin mo? Sabay titig ng nakakikilabot kay Jack. Dito na nagpakilala si Jack at sinabing, ikinalulugod niyang makilala si Power. Ngunit walang pakialam si Power at iniangat ang sugatan niyang braso. Sa isang iglap, nagtalsikan ng mga punyal at unti-unting naghilom ang kanyang mga sugat na parang walang nangyari. Ipinakilala rin ni Power ang sarili bilang Flame Knight, isa siya sa 3 pinakamalakas ng Royal Blues, at ayon kay Power, wala siyang oras makipag-usap kay Jack. Nanlaki ang mga mata ni Jack sa nasaksihan, at sinabing, kahanga-hanga, paano ito nangyari? Hirit naman ni Pansy, ang kapangyarihang nakita ni Jack ay tinatawag na Phoenix Tail. Nakakainis ang abilidad na yan dahil kahit anong pinsala ang mata mo ni Power, agad itong nawawala. Napaisip si Jack, ano nga ba ang Phoenix na iyon? Di nagtagal, palihim siyang natawa. Sa kanyang isipan, kahit ilang beses pa niyang patayin si Power, parang panaginip lang ang lahat, hindi ito mamamatay. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Umiiral ang takot, ngunit di natin ito ikinatatakot, dahil ang mga puso natin ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Hindi ba kahit anong mangyari, tayo'y magkasama?